Parang pag may ganito, kaya ko tingnan yung mga price. Pero pag tinanggal, nahihilo talaga ako eh. Di ba ito para sa buhok? Init. Parang kumakain ka ng tubig. Aray! Masakit yung puwet ko. Huwag mo ididiin. Okay, so masarap yung feeling na naiinitan yung puwet ko. Bawas nga ng init. Aray, init. So ever since siguro nag-start yung pandemic, naka-experience tayo ng pagdami ng gumagamit ng social media o yung mga nakatutok sa gadget. And specifically sa social media, karamihan ngayon, dyan na talaga tayo bumibili ng mga products. Nauso na rin yung mga live selling, nauso na rin yung mga distribution ng mga products and yung tinatawag nating yellow basket. So actually, according dito sa DTI, by the year of 2025, in-estimate daw nila na magkakaroon ng 24 billion growth. So dollars to. And nag-start nga raw to nung pandemic. Actually, kung makikita nyo po yung mga order history ko, yan. Puro galing sa TikTok po yan. Yung mga damit, yung mga ginagamit ko sa gym. And malamang sa malamang lang, dumaan na sa inyo yung mga produktong pangkalusugan katulad nito. Meron yung mga nilalagay dito sa ilong, nakakatulong daw sa paghinga. Meron naman yung parang electric pan na tinatapat sa kamay para manumbalik daw yung lakas ng mga na-stroke. At kung ano-ano pang health claims ang minamarket at pinopromote ng mga produktong to. So for this video, aalamin natin, bibilin ko at susubukan ko yung mga products na to at titingnan ko yung epekto sa sarili ko at bibigyan ko kayo ng professional feedback. Actually, inipon ko na po yung mga produkto na interesting and medyo kakaiba sa aking paningin. Kalamansi, ang palayang may kagat, patatamisin natin yan lahat with just one magic berry. You eat it, you wait for a few seconds, nakakain ako kanina. I ate one for demonstration, then lemon ang tamis. Totoo ba? Hindi siyang umingiw no? Check out natin to. Kaya patamisin ang lahat ng maasim at mapait. Ako, may naalala akong pinost ko sa Facebook. Kahit 3 kilong pinya ang kainin mo, hindi magiging matamis ang lasa niyan. Dok, may alam po ako na effective alternatives. Papahiran po ng asukal na pula yung bandang ulo tuwing umaga. I beg to disagree. Tried and tested na po. But it had to be at least a few days prior ang intake. Fake news pala ang snowbear at pineapple juice. Sa tanang buhay ko, hindi ko pa na-try lumunok. Pero dahil sa pineapple juice at snowbear, pinainom ko din ang mister ko. So after roughly 25 hours ng paghihintay, andito na agad yung mga parcel. So nagulat ako kasi sobrang bilis. So isa-isa nating unbox. What is that? Oh! Ah. Naalala ko yung mga utang na kailangan ko bayaran. Okay guys, so dumating na pala yung... Actually, sinabay ko lang tong order na to dun sa in-order nating mga ibang products. Ito sa mga sikreto ko para lagi tayong fresh. So yan. Cetaphil. So ito yung pangilamos ko guys. Very mild kasi ito, hindi ito nakaka-irritate ng face. Ayun, nakalagay na nga dito. Gentle Skin Cleanser. Medyo mahal lang, pero kung bibili kayo, gamit yung code ko. So ito yung code ko, nakalagay dyan sa Shopee. So meron dito, may yellow basket na kasi yung YouTube. So gamitin nyo yung code ko para makakuha kayo yung discount. Yahoo! Yan o. Ito yung consistency niya. Yan. Yan yung parang kagaya niya yung gusto nyong gawing matamis. Ayan. Tsaka parang may moisturizing effect siya. Hindi siya banat na banat yung mukha mo. So try nyo kung wala pa kayong panghugas sa mukha. Try nyo yan, very gentle. And balitaan nyo ko sa resulta. Yahoo! So, sabi doon sa video kanina, di ba, tumatamis daw yung mga maasim. Yung mga mapapait, tumatamis din. So, kung bitter ka sa ex mo, try mo to. Okay, so sa packaging, di ko nagustuhan kasi kapag wala kang gunting, ang hirap niya buksan. Wala siya yung mga tear here. Oh, naka-indicate talaga na kailangan ng gunting. Pero natuwa naman ako kasi local brand siya. So, siyempre, support local tayo. Ang mababa yung calories point, 28 lang. And tsura niya.
So, wala kasi akong kalamansi na fresh, pero ito kalamansi puree ito eh. Ito na lang try natin. So, sabi, kain daw muna ng isa. Okay, kalamansi. Hindi ako nakasiman. Tumatamis nga. Legit naman. So siguro, kung may anak kayo na gusto nyo pakainin ng ampalaya, pakainin nyo muna nito. Pero tingin ko, ibabad nyo na lang po sa asin ng mas matagal tapos timplahan ng mas magandang seasoning para mapakain siya. Kasi baka dito na kayo umasa. Pangit naman. Kasi parang di naman tumahalo sa ulam. Try natin sa prawns. Tumamis. Tumamis lalo kasi masim-masim po itong prawns eh. So, kung i-grade ko siya ng 1 to 10, medyo nagka-problema ako sa usefulness niya kung saan ko siya magagamit. Pero yung legit naman na gumagana siya, no, na tumatamis talaga yung mga maasim tsaka mapait. Sa usefulness kasi, di ko siya magagamit. Siguro 6.8. Ito kaya, try natin. May isa pa ako itatry kung tatamis din siya. So, ito daw naman ay Power Fit Fiber Meal. Kaya wala ako masyadong cravings dahil sa fiber meal na to. Perfect din to sa mga nagka-calorie deficit kagaya ko. Sobrang sarap nito. Sige, check out natin. Okay, so for our next product, ito ay isang meal replacement. So, mataas daw to sa protein and fiber. So, ito yung kanyang nutrition packs. Ayan. So, para siya yung mga dating yung mga instant meal. Okay, so may mga nakasachet na siya every serving. So, isang pirasong ganito, 135 calories. 135 calories, 0 fat, 2 carbs, and 2 yung protein niya. Wala tayong tubig. Walang hot water. Wala palang tubig. Wala pala tayong tubig ngayon. Vlog-vlog pa kasi wala namang tubig. Di nagbabayad ng tubig. Putulan po kasi tayo ngayon eh. Medyo maraming naging bayarin. Hindi ko lang kung saan nakukuha ng pambayad. Malayo pang sahod. Nakadiskarte na tayo ng hot water. So, buksan na natin to. Powder yung laman. Pero ang bango. Sobrang milky nung amoy. Kung mahilig kayo sa gatas, baka magustuhan nyo to. Taste test. Init! Sarap! Para siyang gatas na matamis-tamis. Kasi siguro may stevia tapos may mga buo-buo siyang components. Tapos ang lapot niya, tingnan nyo. Okay, so kung i-rate ko to, kung gagawin ko itong meal replacement, siguro pag nagmamadali lang ako, tapos wala talaga akong time mag-prepare ng food ko and kailangan ko lang magkalaman ng tiyan ng mabilisan, okay lang. Pero kung may chance naman ako makapagluto ng sarili ko, kasi 135 calories din to eh. So, isang rin yun ng kanin. Parang 3 sandok din ng kanin yun. Sayang, mas matagal ako mabubusog dun. Eh dito, tingin ko mabilis siya matunaw sa tiyan. Pero sa lasa, sa convenience, bibigyan ko ito ng 7. Bedridden, gawa ng pagka-stroke, hindi maigalaw ang paa. Sa loob ng 1 kalahating oras ito ang nangyari sa kanya. Amazing talaga tong frequency therapy, guys. Tignan mo, dati hindi nagagalaw yung kaliwang paa, ngayon nagagalaw na yan. Talagang bumubuhay talaga. Okay, check out natin to. Kano ba to? Mahal ah. 985 ah. Add to cart. So, dito pa lang sa website na to, duda na agad ako dito sa next product natin eh. The FDA warns all healthcare professionals and the general public not to purchase and use the unnotified medical device product. So, kung maalala niyo dun sa video sa TikTok, pinopromote nila ito na panggamot daw ng mga stroke patients or sa mga naparalisa yung katawan. This notification from FDA, parang lalong mahirap paniwalaan na pwedeng mapagamot or gumaling yung mga pasyenteng may stroke. Pero bigyan natin ng chance itong product na to kasi medyo mahal to eh. Binili ko to, sayang kung di natin magagamit. And saktong-sakto, kaka-gym ko lang kahapon and sumasakit yung aking may lower back ko tsaka sa may puwetan. Siguro nagdodoms ako yung delayed onset muscle soreness after mag-gym. Isa rin kasi sa benefit daw nito is pwede siya makatulong sa mga kumikirot-kirot na parte ng katawan. So, try natin kung gagana sa atin to. Ooh.
Nandito nakalagay yung mga parts ng machine. Okay, meron siyang parang saan ba to? Tube. Iba na imagine ko dito Yung material niya parang ang gaan. Parang hindi siya ganun katibay. Ewan ko kung saan to ginawa. Alam niyo yung parang hindi siya tatagal. Ang gaan, no? Kaya natin buksan. Whoa! May umiilaw sa loob. Uy! Nagulat ako. Sarap. Oh my God! Yun. Yan. Ang sarap Di pa ito para sa buhok? Okay na. Okay siya na pang-fashion device, hindi siya medical device. Sige, try natin sa ating puwet kung ano maramdaman natin. Aray! Masakit yung puwet ko. Huwag mo ididiin. Okay, so masarap yung feeling na naiinitan yung puwet ko. Yun, no? Masarap yung feeling. Nakaka-relieve siya ng onting kirot. Bawas nga ng init. Aray, init. Okay, so for our final verdict nitong medical device na to ay TheraCare. Hindi siya pwedeng panggamot sa mga stroke. Meron siyang FDA notification na wag daw siya bibilin. So, ingat-ingat po kung gusto nyo bumili nito. Makakatulong siya para sa ating hairstyle. Yan. Kung gusto natin matuyo ang ating buhok at makapag-style-style tayo ng ganyan. Parang hair blower. Dito sa may puwetan ko, nakaka-relieve onte. Pero pag tinigil na yung init, masakit pa rin talaga siya. Kung i-grade ko to ng 1 to 10, siguro 2. Wait lang. Bago natin tuloy itong video, napansin ko kasi na 78% yung nanonood sa akin pero hindi nakasubscribe. And 21% lang po yung nakasubscribe. Sa mga nakasubscribe, maraming salamat po sa suporta. Pero sa mga nanonood po sa akin regularly, baka nakakalimutan nyo lang po mag-subscribe. Again, yung subscription nyo po, napakalaking bagay po niyan para magtuloy-tuloy yung ating mga videos. So kung nag-enjoy po kayo, nagbe-benefit kayo sa video ko, please click nyo na po yung subscribe at huwag kakalimutan i-ring ang bell. Next, dry shirataki rice. Ayan, dito tayo ngayon nagkaka-probleme sa mga shirataki. Nagawa ko to ng video dati. Yung iba kasi dyan fake, hinahaluan nila ng harina. So yung total calories nila, baka hindi tugma dun sa nakalagay sa nutrition facts. So kaya, yung iba naman, yung calories na nandun, uncooked pala. So of course, magaan yun. Kung uncooked, kung hindi pa siya luto. Eh pag naluto na yun, bibigat yun. So may iba na naman yung calories. Check out. 1 kilo. Ay, laki. Diyan na tayo sa tig 10 packs. Portable pack. Okay, so today, subukan natin tong shirataki rice. Very controversial. Dami nagtatanong nito kung ano ba talaga yung effect niya. Talaga bang mababa yung calories? Pero kanina, habang na-review ko yung nutrition facts nito, pakita ko sa inyo yung yung usual. Yan, sabi kasi dito, ang serving size niya ay 25 grams. Tapos, so every 25 grams, ang calories is 29. Ngayon, hindi na mention dito kung yung 25 grams ba na yun is raw na kanin or naluto na. Kasi diba kung 25 grams yan na naluto na, expect natin mas mabigat yun. Kasi mas may tubig na siya Compare sa 25 grams na hilaw, in-expect natin dun, mas marami yung calories niya. Yung net weight ng isang package is 100 grams. Pwede rin natin malaman kung per serving size ba na nandito na 25 grams is hilaw or luto na. Kung makakompute natin yung servings per container, hindi nakalagay dito. Kasi dito tinan. Ang serving size niya ay 40 grams. Tapos nakalagay din 23 servings per container. And ang isang container ay 907 grams. Para ma-compute, 907 divided by 23, 40 yung kakalabasan nun. So dito wala Tingin ko medyo medyo tinatago nila yung totoong serving size nito. Kasi kung 25 grams na uncooked, 29 calories lang, wow, sobrang baba nun. Pero kung 25 grams na cooked na, maliit pa lang talaga yun. Ganito lang yung 25 grams na lutong kanin Parang kalahating kutsara lang yun. Ngayon, meron ako isang binili. Ang pangalan naman nito, Miracle Rice. So, plant-based rice siya. Hindi nakalagay na shirataki rice, pero ang kiniklaim din nila, 5 calories lang. So, ito, mas kompleto. Meron siyang 2.5 servings per container sa isang container. Tapos, ang serving size daw niya ay 85 grams. So, kung 85 grams, ang isang container ay 227. So, 85 times 2.5. Roughly mga 227 yun. Dok, kala ko mga health review lang. Bakit
ang dami natin kinocompute. So, ang gagawin natin, kukumpara natin. Nabili ko kasi ito na medyo mahal. Parang ano to eh, 400 pesos to eh. Ito naman, parang nasa, nakalimutan ko yung price, pero ito yung price niya. So, mas mababa yung price nito. So, kumpara natin yung lasa. Kung ano ba talaga yung, sa tingin ko, lower calorie na lasa niya. By the way, ang convenient pala nito lutuin. So, sabi sa packaging, no need to cook, only soak. Isang pack nito, dagdagan lang daw ng hot water. So, 1:1 yung ratio. Tapos, coveran and maluluto na siya within 7 to 10 minutes. Sige, try natin. Tapos, hot water. Tapos, cover lang natin ng 10 minutes. So, ganito guys, lutuin yung shirataki na legit. So, para siyang sinosotay. So, ito na guys yung dalawang uri ng shirataki. So, ito yung shirataki na nabibili sa TikTok. Mas mura. Tapos, ito yung may kamahalan. So, ganito yung texture niya, yung medyo mahal na shirataki. Yan, no? Magkaibang-magkaiba sila. Ito parang kanin talaga, eh. Mas bouncy siya. Ito talagang parang ang gaan, tapos parang hindi siya ganun ka-chewy. Sige, tikman natin. Unahin natin yung itong mas mahal. Parang kumakain ka ng tubig. Para siyang nag-solidify na tubig. May, alam mo yung sago na sobrang tabang. Yun, ganun yung lasa niya. Sago na sobrang tabang. How about this one? Ito sa TikTok. Kaya talaga nakakaduda kung talagang shirataki ba talaga to. Lasang kanin. Kanin na kanin yung lasa. Hindi ko magsasabi yung pagkakaiba niya sa ordinaryong kanin. Kunyari, iserve sa akin to sa restaurant. Hindi ko masasabi na shirataki to. So, baka shirataki. Ito, ano eh, sobrang tabang. Hindi siya ganun ka-chewy. Hindi siya ganun ka-bouncy. Ito, kanin na kanin. Try natin with ulam. So, ito yung natira kong munggo. So, try natin tong munggo dito kay legit shirataki. Mas better siya generally kasi nga magkakaroon na siya ng lasa. Kasi may ulam na eh. Mas tolerable siya pag may ulam. Dito kay shirataki. Sobrang kanin na kanin. Talagang mapaparami ka ng kain. So, comparing itong, sabi natin, gold standard na shirataki rice. So, 5 calories per serving, 85 grams. Mukhang legit na 5 calories lang nakain ko kasi walang lasa eh. So, kung ikukumpara ko siya dito na hindi ko maintindihan yung kanyang nutrition facts, medyo magulo. 25 serving, tas 29 calories. Medyo pag-iisipan ko muna mabuti kung talaga bang legit yung calories nito. Again, lagi ko naman sinasabi, kung masyadong mura yung product and kung masyadong too good to be true, pagdudahan niya yan. Okay guys, so kakagaling lang natin sa gym and ito yung next nating itatry na product. Ito ay isang magnesium oil spray with cooling effect. So sabi sa mga advertisement, nakakatulong daw to sa mga masasakit ang muscles. Ngayon, nag-leg day ako, medyo sumasakit siya. Tapos nag-arms din ako konti. Try natin. Nakaka-relax, aside sa mabango siya, medyo may cooling effect nga talaga siya. Pero parang di ganun ka-strong yung kanyang cooling effect niya. May mga ibang product na mas strong or baka maya-maya. Try natin. Pero nakaka-relax yung amoy. Ayun, lalo na siguro pag pagod ka galing kang gym and gusto mo na umuwi. Parang pag ganito gusto mo na matulog eh. Hindi naman siya ganun ka-oily, pero nag-iiwan talaga siya ng lagkit. So after mga 3 minutes, ramdam ko na yung init niya, mas umiinit na siya ngayon. Totoo, nakaka-relax yung pakiramdam. Okay din. Ganda siya. Basta kung lagi ka sigurong pagod, yun, doon mo siya pinakamagagamit talaga. Nasal dilator. Ito lang naman ay tumutulong para paluwagin yung passage mo sa ilong, makapasok ng maayos yung hangin at makahinga ka na magaan. At higit sa lahat, makatulog ka na mahimbing. Sige, check natin. Add to cart. Okay guys, so time check. It's 11:50 in the evening. So actually, hindi na dapat ako nag-shoot sa gabi kasi nire-relax ko na dapat yung mind ko. Pero ito, ihabol natin tong nasal dilator. Okay, so I think meron siyang mga sizes.
kung anong bagay sa ilong mo. S2, M2, small, medium, large. Bali, ang sabi kasi dito, makakatulong daw siya sa snoring pag humihilik kayo. And mas bubuka daw yung inyong nostrils, yung daluyan ng hangin sa ilong. Pwede nyo daw siya iwan overnight para mahimbing daw yung pagtulog. So, may instructions naman pala. Yan daw. So, linisan, i-apply. Pantay ba? Parang lalong humigpit yung ilong ko. Malakas yung magnet niya, in fairness ha. Ayan. Ayan. So ayan, ganyan yung tsura niya. Actually, medyo duda ako na hihimbing tulog ko dito kasi mababaw talaga ako matulog eh. Tapos lalagyan pa ng ganito. Pero for the sake na matry natin itong product na to, iiwan ko to overnight. So balitaan ko kayo tomorrow morning kung kamusta yung pakiramdam ko. Good night! So yun guys, good morning. Update lang. Siyempre, hindi ko siya nasuot. Wala siya sa ilong ko ngayon. Hindi ako komportable na isuot siya kagabi. Kasi tingin ko di ako makakatulog na maayos. Sabi ko kasi inyo, medyo mababaw yung tulog ko. Tapos lalagyan pa ako ng ganito sa ilong. So baka di ko ma-feel yung benefit niya. Baka bias lang din ako kasi hindi naman nagko-congest yung ilong ko eh. So baka mas maka-benefit to dun sa mga barado laging ilong or yung talagang malakas humilik. Okay naman yung design niya. Very aesthetic naman, no? Clean looking. Pero yung function niya sa akin, hindi ko siya nagamit. So, from 1 to 10, ang i-grade natin dito sa device na to ay 4.73. Anxiety relief. Sniffy whiffs. Calming scent to soothe your senses and bring peace of mind. So itong ating next health device ay ang pinopromote nila dito, pantanggal daw ng stress, anxiety, pampakalma. And mabango, very menthol yung kanyang amoy. Pag napatagal nga, parang ramdam na ramdam mo yung yung lamig sa ilong. Para masubukan natin kung talaga bang nakakalaban to sa stress at sa anxiety. Saan pa ba ako pinaka nai-stress at nagkakaroon ng anxiety? Siyempre kapag meron tayong mga bayarin. So ito specifically itong tinitingnan nating bill. Meron kasi akong friend na kailangan ikakasal. So sa next 3 to 4 months. And yung location ng kasal ay sa Europe. Siyempre Europe yan, malayo-layong destination. And napakalaking pera ang kailangan paghandaan. So naisip ko palang Europe talagang nahihilo na ako eh. So tinitingnan natin ngayon yung estimated na pamasahe na kailangan nating paghandaan. Oh my God! Mahal naman ito. Wala tayong pera. Ganda, nakaka-relax siya, B. Parang pag may ganito, kaya ko tingnan yung mga price. Pero pag tinanggal, nahihilo talaga ako eh. Okay, so ang verdict natin dito sa ating pampakalma na inhaler. Well, maganda, mabango yung kanyang amoy and ang lamig sa ilong. Siguro kung kinakabahan ka, meron kang performance, meron kang exam, lumanghap ka nito, makakatulong siya na kumalma ka and maging malinaw yung pag-iisip mo. Pero syempre kung meron ka talaga mga panic attack, mga may diagnose ka talaga ng anxiety, makakatulong pa rin kung magpapakonsulta tayo sa ating mga doktor kasi baka may kailangan kang inumin na gamot. And of course, makakatulong din yung mga breathing technique natin. So, yung 4-4-4, inhale ng 4, hold mo ng 4 seconds, exhale mo ng 4 seconds, and then mag-hold ka ulit for 4 seconds. So, kung i-grade natin ng 1 to 10, nagustuhan ko tong product na to. Tsaka very very handy. Tsaka bango. Hindi ganun katapang sa ilong. So, siguro 8. Okay, so try natin itong Fit Gummies. So, na-curious talaga ako dito kasi 31 grams of protein daw. Yan yung nasa pack niya. Tapos may theanine, vitamin E. So meron yata itong lamang whey protein. And this product contains gelatin and whey protein for adult use only, not recommended for children. So sige, tikman nga natin ang lasa nito. So ito yung itsura niya. Yung itsura niya. Sarap. So sabi dito, helps with weight loss and lowering cholesterol. Ang hirap pa rin wala na. Relax your brain and body, relieves stress and improves mood, giving you better sleep with vitamin E rin.
Okay, so sa price niya na 405 kasama na yung shipping doon. And sa lasa niya and sa itsura niya, okay naman. Kaso ang pinaka naging problem ko dito, pagdating dito sa nutrition facts, kung papansinin nyo, yung kanyang protein per serving is 5.18. Kaso lang yung kasamang carbohydrates nun per serving pa rin is 3.38. Although zero naman yung fat niya. So, pag titingin po kasi kayo ng mga protein supplements, maganda po tingnan nyo yung ratio ng protein versus carbs or fat. Kasi sabihin natin ang protein nga nito is 10. So, may 10 ka na protein every serving. Eh, kaso yung fat na kasama nun is sabihin natin 8 or 10 din. And laki po ng calories ng fat. So, mauubos po agad yung required yung calorie per day. Okay yun kung nagpapalaki po kayo ng timbang. Pero kung nagbabawas tayo ng timbang or nagme-maintain ng timbang, medyo mahirapan po tayong makapasok sa tinatawag na calorie deficit. Okay, so kung i-rate ko itong Fit Gummies from 1 to 10, siguro hindi kasi ako fan ng mga protein supplements 6.5. Again, para ma-hit natin yung mga protein, mas maganda pa rin kunin sa manok, sa isda, karne, and yung mga iba't ibang whole foods. Okay guys, so lagkit na lagkit tayo ngayon ng init ng pakiramdam. Check natin yung temperature, 34 degrees. Tirik na tirik yung araw. So I guess ngayon yung perfect time para i-check natin yung neck cooler. Okay, so galing sa freezer to. Ay, tumigas siya. I-try natin. In fairness, komportable Saka talaga malamig. Ayun Pwede. Kasi yung aesthetics niya parang questionable Parang hindi maganda tingnan Okay siya. Siguro pag naglalagnat, makakatulong din to, no? Hindi ko lang alam kung gaano katagal naglalast yung lamig niya. Pero mukha namang effective siya. Nagagawa naman niya yung role niya. Naluluwagan lang ako. So maganda siguro kung may size to. Try natin magtrabaho habang may ganito. Check tayo ng mga pasyente. Maganda. Komportable siya. Pero maganda siguro outdoors to gamitin. Pag kailangan mo lumabas sa mainit na lugar. Siguro pwede mo rin to ibigay dun sa sa ka-workmate mo na laging mainit yung ulo. Sabit mo sa kanya na ganyan. Para mabawas-bawasan naman yung init ng dugo niya sa'yo. So, ang pinaka-downside lang nito, I think, after 20 minutes, wala na. Wala na yung kanyang lamig. Wala na, hindi ko na maramdaman. As in, regular na yung temperature niya. Paano pa pag ginamit to sa labas, no? So, yung benefit, okay, ramdam ko. And yung practicality niya, okay siya. Lalo na kapag talagang mainit and gusto mo ma-relieve ng onti yung init ng katawan. Kung i-grade ko to 1 to 10, 7.8. Okay, so diyan ko na tatapusin ang video na to. Sana marami kayong natutunan. And again, itong mga products online, ingat-ingat po tayo sa pagbili, lalo na kung wala namang FDA approval. And kilatisin nyo mabuti kung medyo sobrang hard selling ba or medyo too good to be true ba yung mga claims ng mga products na to. Again, maganda sumuporta tayo sa mga local products, pero wag natin kakalimutan ang responsibility natin na alamin muna yung mga product na yun kung legit ba. Once again, I'm Doc Alvin, signing out. Tapos, kung maglalabing-labing kayo, kaso maasim-asim, kumain ka muna nito. Tama.